Yo, what's up guys? And for today's video ay magre-review po ulit tayo ng isang product ni Neo Hippo. So this time po ay isang maliit na amplifier yung pinadala nila sa atin. At ang model po nito is yung BP10. So sa box pa lang makikita na natin yung design ng amplifier. At may nakalagay dito sa front nila na Amazing Sound Surround You. Ito yung ating package content. Siyempre yung ating amplifier. Power adapter na 12 volts, 5 amp. User manual na naka-English at saka Chinese. So yun lang, napakasimple. Sa build quality niya guys, talagang napaka-premium ng datingan. Made of aluminum alloy itong kanyang case. Tapos itong rotating knob niya o yung volume knob ay infinite siya. So walang katapusan yung ikot niya pero may max volume din siya. So dito sa front nakalagay dito Neo Hippo BP10. Tapos itong mode ay meron siya ditong light indicator. Tapos ito auxiliary port. So meron lang itong nakabalot na plastic kaya mukhang gasgasin. Hindi ko lang tinatanggal. So ayan, maliit lang siya, talagang kayang-kaya ng isang kamay at kasya sa ating palad. So sa ilalim meron siyang 4 na rubber foot para hindi siya gumalaw-galaw o basta mahulog kung nakapatong. At dito naman sa likod ay dito yung kanyang speaker terminal. So metal po ito. So kung mas maganda kung meron kayong banana plug, so isusuot nyo lang dito. So meron po siyang DC power na 12 volts up to 24 volts. So yung kagandahan dito kay BP10 ay pwede po tayo mag mono. So ibig sabihin po ng mono ay pagko-combine natin yung channel 1 and channel 2 para mas ma-boost natin yung kanyang power wattage. Speaking of power, itong si Neo Hippo BP10 ay powered ng TPA 3116 chip. Kaya ito ay may 50 watts times 2. At kung balak naman natin siyang gamitin sa mono, ay meron itong 100 watts power. So para sa akin guys, maganda ito gamitin o i-set up sa mga desktop or sa mga laptop. Basta paresan nyo lang na magandang monitor speaker or yung mga bookshelf speaker. So ayun guys, bali na i-set up ko na itong si Neo Hippo BP10. So papakita ko lang sa inyo yung ilang function ng button na to. So sa pag-power naman ay single press lang. So nagpa-flash po agad yung color blue. Bali naka-Bluetooth po yung default ko dito. So kung mag-aux mode naman po kayo, ay isang press lang po para mapalitan yung mode niya. Kulay orange po yan. So ibig sabihin po naka-aux mode. Ngayon naman po, pag ibabalik natin sa Bluetooth ay isang press lang po ulit. Nagpa-flash pa po yung ilaw na blue. Ibig sabihin po wala pang connected na device. So ko-connect lang po ako via CP. So ito guys, connected na ako kay Neo Hippo BP10. So naging stable na po yung mode niya, yung kulay blue, naka-steady na po. Ibig sabihin po niyan may connected na device. Okay po, mag sound test na po tayo. All I wanna be
you belong. Anywhere you said, anywhere you said, anywhere. So ayun guys, ayun ang aking review dito sa Neo Hippo BP10. So by the way, ilang weeks ko na din naman to ginagamit. So pinakita ko lang talaga sa inyo yung package content at yung unboxing sa kanya. So far ay napaka-solid nito, tumunog. So ang liit pero bilib ako sa power nito. So imagine naka 12 volts pa lang siya. Halos bayo niya ang concert PG55 ko. So remember, 50 up to 100 watts itong speaker na nakaload sa kanya. Pero easy sa kanya. Hindi man lang siya umiinit. So ayan, sa ilang weeks na paggamit ko naman dito sa BP10 ay wala naman akong problema na encounter. So kung ikaw naman ay yung kontento na or nakapix lang sa default audio output ng amplifier na ito, ay okay na siguro sa'yo yung medyo ma-bass. So yun lang yung napansin ko sa kanya. So kung ikaw naman ay gusto mo yung medyo makalansing yung tweeter, pwede ka naman mag-adjust sa phone equalizer or kung sa desktop ay doon na lang kayo mag-adjust ng kanyang treble. So medyo ma-bass kasi yung napansin ko dito sa amplifier na ito. Pero so far okay na okay siya. Clear audio, malakas yung bass at powerful yung chip na ginamit sa kanya.